Laudato Si, ang unang kabanata. Ano ang nangyayari sa ating pangkalahatang tahanan? Ang unang kabanata ng encyclical ay isang matapat na pagtanaw sa mga tunay na nangyayari sa ating daigdig upang ang mambabasa ay magkaroon ng nahahapis na kamalayan sa mga paraang hindi tayo nagbibigay ng paggalang at pagkalinga sa lugar na ito na tinatawag nating tahanan. Ang layunin ng kabanatang ito ay hindi para magkaroon ng pahalaw na pagsusuri, ngunit upang gawin ang anumang nangyayari sa ating daigdig na ating sariling pagdurusa at nang sa gayon ay makita natin kung ano ang maiambag ng bawat isa. Ang malaking bahagi ng kabanatang ito ay detalyadong naglalarawan ng isang kahilahilakbot na imahe ng nangyayari sa ating tahanan. Iba't ibang uri at anyo ng polusyon, malubhang pagkawala ng kakahuyan at kagubatan, isang nakapag-aalalang banta ng klima. Kung ang pamumuhay ng tanan ay gaya ng mga taga-Hilagang Amerika, kailangan natin ng 5 daigdig. Kung gaya ng mga taga-Europa, kailangan natin ng 3 daigdig. Ang paraan ng pamumuhay ng mga taga-China ay umabot na sa antas ng 2 daigdig. Ang sa India ay mababa pa sa antas ng 1 daigdig. Ngunit sa mabilis na pag-unlad ng industriya at ekonomiya ng bansa, sigurado ang pag-akyat nito. Ang ibig sabihin ho niyan, salitang climate emergency, ay panahon na para lahat tayo dapat kumilos. Lahat, mayamang bansa, mahirap na bansa, ikaw, ako, at mga leaders, lahat tayo dapat kumilos kasi hindi maganda ang magiging kalalabasan kung hindi na tayo aagap na ngayon. Pagkaubos ng mga likas na yaman, lalo na ng malinis na tubig na maiinom. Pagkawala ng biodiversity, pagbaba ng kalidad ng buhay ng tao at mga ugnayan, at ang pandaigdigang di pagkapantay-pantay at agwat ng mga dukha at mayayaman. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. Mayroong napagkasunduan ang mga siyentipiko na ang larawang ito ay hindi gawa-gawa lamang, ngunit isang tunay na salagimsim sa nanghihinang estado ng ating mundo. Para sa nakararami, ang pamamaraan ng pang-araw-araw nating buhay ay malayo sa mga totoong nangyayari sa ating mundo. Kung ang ibang kabanata ay detalyadong tumatalakay sa ugat o sanhi na kaugnay ng mga sintomas na ito na nakikita ng Papa, sinisimulan silang pangalanan sa unang kabanatang ito. Unang-una ay ang kultura ng pagtatapon na walang habas na gumagamit, nag-aaksaya at umuubos sa buhay ng tao at sa ating mga likas na yaman. Disposables are one of the huge magnifiers of how we've lost our connection to the sacred. Sinisisi din ito ang malawakang techno-economic paradigm ng nakaraang 200 taon na mas pinahahalagahan ang lahat ng bagay na episyente, kabilisan nito, teknolohiya, commodification of goods and services, at ang madali at mabilis na kita. Habang tayo ay nagkukulang sa kultura at liderato na harapin ang krisis na ito, nagtatapos ang kabanatang ito sa kahilingan ng Santo Papa na iwasan natin ang mga nakagagambalang ito na nagpapamanhid sa ating kamalayan at dinggin ang sigaw ng lupa at ang sigaw ng mga dukha at magsimula ng talakayan para sa mga solusyon. La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso
concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. At siya'y naglililang ng Diyos Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nanahan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa inyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yaman din lamang sa pananalita ng anghel
ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasyon at pagkamatay niya sa krus. Bahaginan mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian ng langit, sa pamamagitan ni Kristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap dito sa simbahan ng Malate. Ang ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay pangungunahan ni Father Leo Distor. Simulan na po natin ito sa pag-awit ng pambungad na himig. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Sa simula'y sinalob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang ang pag-asa sa iyo, Mesia. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Gabay ng iyong bayang inira, ang pag-asa sa iyong Mesia. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos tuwina. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, halina. Nang may papurit pasasalamat, tayo ay magsisimula sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Berheng Maria ay magdadalang tao at magsisilang ng isang lalaking sanggol. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang kahulugan ay ang Diyos ay suma sa atin. Nawa si Jesus, ang pag-ibig ng Ama, ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa ating Eucharistia, ibinabahagi sa atin ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Suriin natin ang ating mga sarili kung karapat-dapat nga ba tayong makibahagi sa piling niya. Panginoong Jesus, ikaw ang matuwid na sanga ni David, na buong dunong na maghahari sa iyong bayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ikaw ang anak ng Diyos at ang Diyos na suma sa atin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pumarito ka upang iligtas ang iyong bayan mula sa kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa aming umalipin ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibuling ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariya't buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yung haring humaton ng katuwiran sa tuloy mong katarungan, O Diyos, siya'y bahagi na upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lupang nakahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Alleluia.
ibigay utos sa amin, halina't kami sa gipin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ganun din sa ating mga kasamahang nakikilahok sa pagdiriwang na ito ng banal na misa sa online. No? Sa ikatlong araw po ng ating nobena para sa Kapaskuhan, katapatan at pagmamahal pa rin ang usapin. Katapatan at pagmamahal ng Diyos. Kapag nagmahal ang Diyos, ito ay walang patid, walang putol, dugtong-dugtong, tuloy-tuloy, tulad ng mga salinlahing inilista ni Mateo kahapon. 3 patong na tigla-14 na salinlahi, ang pinagtiyagaang ilista ni Mateo, matuntun lamang natin na ang angkan ni Jesus ay nag-uugat sa mulat-mula pa sa angkang kinasihan at pinangakuan ng Diyos. Sa araw na ito muling ipinaririnig ang pangako at hula ni Jeremias. Pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Tinuntun po ng mga pagbasa ang pangako at katuparan. Ang katuparan ay naganap sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ni Joseng anak rin ni David. Larawan po ito ng pag-asa, isang makakristyanong pag-asa. Pag-asang nakatuon sa hinaharap, subalit
pag-asang inaani at pinakikinabangan na ngayon. Hindi lang bukas, kundi ngayon. Ang pag-asa po natin ay may pangalan. Ang pag-asa natin may kasaysayan, may laman at buto noong siya ay isinilang. At ang pangalan niya ay Jesus, na tinawag na prinsipe ng kapayapaan at Panginoong makatarungan. Ito ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin ay hindi lamang isang guni-guni, hindi kathang isip. Si Jesus na bunga at usbong na galing sa angkan ni David ayon sa salaysay ni Mateo, ay tunay na yumabong, lumago, nakisalamuha sa atin, nagpakatao. Naging tao siya tulad natin, isinilang ng Inang Berhing Maria. Ito ang ating kasaysayan, kasaysayan ng sangkatauhan. Hindi lamang nobela ang Ebanghelyo, hindi lamang kwento-kwento ang Ebanghelyo. Ito ay kasaysayan. Ito ay kahulugan ng ating pagkakristiyano, ng ating pagkatao. Kailangan po nating muling isadiwa at isabuhay ang pangakong dapat lamang maging totoo ngayon at dito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan natin sa Diyos. Kailangan nating magtiwala na sa dinami-dami ng mga suliranin natin, sa dami-dami ng mga kinakaharap nating pasakit sa ating buhay, ay babalik tayo sa ating pinagmulan. Tulad ng mga Israelita, babalik sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang Diyos ang ating hantungan. Ang pangarap na ito ay hindi isang hungkag at isang kathang isip po lamang. Ito ay tunay. Ito ay totoo. At ang pagiging totoo nito ay nakasandig sa katotohanan ang tao, tayo ay inaasahan ng Diyos na makikipagtulungan sa Kanya upang ang kaligtasan ay maganap. Upang ang kaligtasan ay maging tunay at maisabuhay ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Kailangan pang tumingkad ang ating pananampalataya. Kahit maglilimang-daang taon na tayo sa pagtuturong Kristiyano, mura at bata pa rin ang kakayahan nating isabuhay ang ating pananampalataya. Subalit mura man at bata man ang pananampalataya ng marami, hindi ito tanda ng kawalan ng pag-asa. Dito uusbong ang pag-asa. Suson-suson at sapin-sapin ang mga suliranin natin. Marami man tayong hinaharap na pagsubok, ngunit ang tumutunghay, ang umuunawa sa kasaysayang puno ng pangako at katuparan ng Diyos, ang may pakikipagtulungan sa mithiin ng Diyos ay may pag-asa. Pangarap po at hula ni Jeremias sa ating unang pagbasa ang pinanghahawakan natin ngayon. Ngunit, kailangan ni Jeremias ng kaunting tulong. Kailangan ng Diyos ng tulong natin upang ang Kanyang pangarap para sa atin ay maganap at magkakatotoo. Hindi lamang po ito gawain ng ating Panginoon. Hindi lamang po ito paghihintay sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Ito ay isang napakahalagang paanyaya sa bawat isa sa atin. Madalas iniisip natin na ang paglapit natin sa ating Panginoon ay ang pagtanggap lamang ng Kanyang biyaya. Subalit tinatawagan tayo na ang bawat isa sa atin may kahilingan din ang Panginoon. Sa bawat isa sa atin may tawag ang Diyos. Mayroon tayong pakikilahok na dapat nating gampanan, may responsibilidad tayong dapat gampanan upang maisakatuparan ang kasaysayan o ang kwento ng kaligtasan sa mundong ating ginagalawan. Hindi lamang sa lahat ng pagkakataon,
Hilingin natin ang Panginoon na bigyan tayo ng ating mga kahilingan. Sa pagkakataong ito, hinihiling ng Diyos. Sundan, maging wangis tayo ng ating Panginoon. Humihingi ng tulong ang Diyos sa atin upang maisakatuparan ang pangakong kaligtasan. Si Maria, ang isang babaeng itinatanghal sa ating harapan na modelo at huwaran ng tunay na pakikipagtulungan sa biyaya ng Diyos. At sa kanyang pakikipagtulungan, naganap ang lahat ayon sa wika ng anghel, ayon sa kalooban ng Panginoon. Sa ating buhay, mga kapatid, napakaraming mga bagay na hindi po natin nauunawaan. Hindi natin nauunawaan itong mga pangyayaring kinasasadlakan po natin ngayon. Hindi lang sa ating pananampalataya na marami tayong dapat maunawaan, kundi sa mga nangyayari sa araw-araw na pag-ikot ng ating buhay. Minsan ang mga bagay na ito ay nagdadala sa atin sa mas mabigat na pasanin at problema. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin na si Jose ay hindi rin naunawaan ang ipinagagawa sa kanya ng Diyos na pakasalan si Maria. Kaya nga nagpasya siya, nahiwalayan na lamang si Maria hanggang dumating sa kanya ang anghel upang ipaliwanag ang bagay na hindi niya nauunawaan. Nagsikap siyang maging matuwid sa harap ng Diyos. Kaya't agad siyang ginabayan ng Diyos sa kanyang pagpapasya. Pinili ni Jose na unawain hindi ang kanyang sarili kundi ang kalooban ng Diyos. Itinuturo sa atin ngayon na mas mauunawaan natin ang mga nangyayari sa ating buhay at natutugunan natin ang tawag ng Diyos sa atin kung titingnan natin hindi naaayon sa ating sariling kagustuhan kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Para kay Jose, ang pananampalataya ay hindi hiwalay sa paggawa. Ang kanyang pananampalataya ay ang panghihikayat, motivation sa kanyang mga gawain, na hayaang mangyari ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Nang mapagtanto niya ang kanyang bahagi o kanyang papel sa plano ng Diyos, ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos. Kailangan po natin, mga kapatid, ang masusing pagninilay sa mga bagay-bagay na ating pinagpapasyahan at ginagawa araw-araw. Dapat nating itanong, sa lahat ng pagkakataon, ito ba ay kalooban ng Diyos o ito ay para sa aking kapakanan? Sa sariling kapakanan. Tulad ni San Jose, binigyan tayo ng Panginoon ng katungkulan na dapat po nating tuparin. Katungkulan sa ating pamilya, sa ating komunidad, sa ating lipunan, sa ating bayan. Katungkulang panindigan ang kalooban ng Diyos, ang mga pinahahalagahan ng ating Panginoon. Bahagi po ito ng paninindigan natin bilang isang Kristiyano. Nakilalanin ang kalooban ng ating Panginoon. Buhay ang ating pananampalataya. Gumagalaw ang ating pananampalataya. May dunong ang ating pananampalataya. Kaya marahil ito rin yung paalala sa atin. Kung ano man yung naituro sa atin nung maraming taon na ang nakaraan, tungkol sa ating pananampalataya, mayroon itong mga pagbabagong paghamon sa atin, sa ating buhay ngayon, sa ating kinalalagyan ngayon. Napakarami, siguro sa mga ebanghelyo na narinig po natin na para bang sinasabing, may ebanghelyo na nagsasabi, pinatugtog ko na yung fluta, subalit walang sumasayaw. Walang nakikinig.
Dahil ang nangyayari kung minsan sarado yung isipan natin sa isang bagay na inaakala natin ito ang maghahatid sa atin ng kaligtasan. Ito yung maganda at madali para sa atin upang kilalanin ang kaligtasan. Ang ating pananampalataya, paulit-ulit itong sinasabi sa atin, hindi ito para sa ating sarili lamang. Ang ating pananampalataya ay upang magkaroon ng tunay na saysay ang pagmamahal at paghahari ng Diyos sa mundong ito. Upang hubugin ang mundong ito ayon sa hangarin at mithiin ng ating Panginoon. Mundong nakakapagbigay ng buhay. Mundong may tunay na pagmamahalan. Mundong kumikilala sa ating kaugnayan sa isa't isa sa ating mundong nilikha ng ating Panginoon. Hindi ito para sa ating sarili lamang. Pagnilayan po natin, dahil ito ang paanyaya sa atin sa paglalakbay na ito. Binigyan tayo ng Panginoon ng katungkulan. Tinatawagan tayo ng Panginoon sa lahat ng panahon at hindi nagkukulang ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng biyaya at lakas na kailangan natin upang mapagwagian ang anumang hamon sa ating buhay. Tulad po ni San Jose, mga kapatid, sikapin nating maging matuwid. Sikapin nating maging masigasig hindi lang sa mga bagay sa mundong ito, kundi sa mga bagay na makalangit, sa mga bagay na makadiyos. Naway sa ating pagtulog, pagkahimlay, at sa ating panaginip, ay piliin din nating maging saksi sa pagmamahal ng Diyos sa lahat. Magsitayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Sa kagandahang loob ng Diyos, dinadala natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga ama na naway maging salamin sila ng pag-ibig ng dakilang Ama sa langit. At isamo po natin. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Nawa ang Pangulo, ang mga pinuno sa pamahalaan, at ang mga politiko ay maging bukas at sensitibo sa kalooban ng Diyos na masisinagan sa buhay ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Ngayong panahon ng Kapaskuhan ay mapuno nawa ng aliw ng banal na Espiritu ang puso ng mga amang nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Nawa ang mga nakararanas ng krisis sa personal at buhay pamilya ay magkaroon ng pananampalataya ng tulad ng kay San Jose na siyang nakababatid sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Naway patuloy na lumago ang karunungan ng siyensya ukol sa mabisang lunas na makapipigil sa paglaganap ng coronavirus na kumitil na sa higit 1 milyong buhay sa buong mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Isama din natin sa ating mga panalangin ang intensyon para sa misang ito, para sa kaligtasan ng kaluluwa, para sa biyaya, para sa kaarawan ng mga kapatid nating ang mga pangalan na nakasulat dito na isinasama natin sa ating panalangin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Punuin mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon. Turuan mo kaming sundin ang loob mo upang kami ay magkaisa bilang isang mag-anak sa ilalim ng iyong pagkalinga
ikaw na nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo ngayon mga kapatid upang itong paghahain ng ating mga kamay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay mapangindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami ay maging marapat makasalo sa buhay na walang maliw ng anak mong naging abang tao, upang kami ay pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Berhing Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Inagkala ang napatirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag at namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Broderick na aming Obispong Tagapangasiwa, ng Tanang Kaparian at ang lahat ng naglilingkod sa iyong sangkatauhan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sumahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. At magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Nadarama sa ihi ng hangin, hudyat ng iyong
nakamtan. Kaligtasan ay naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalang sa kanyang pagdating. Pasasalamat sa inyong paghahari sa kanyang pagdating. Liwanag niya'y nanginginig, kaligtasan buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiriwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay tayong manalangin. Diyos amang mapagmahal, isinugo mo ang iyong anak sa mundo upang ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat, sa mga makasalanan, dukha, inaapi, may sakit, tinalikuran at pinabayaan. Sa krus, inialay niya ang kanyang buhay para sa amin at siya'y nabuhay na mag-uli para kami ay tubusin at ipagkasundo sa iyo. Ang Espiritu Santo ay isinugo sa mga apostol upang ang gawain ng iyong anak ay maipagpatuloy at akayin ang lahat sa kaligtasan. Sa iyo, Ama, salamat dahil mula sa dilim, inakay mo kami patungo sa liwanag. Itinakda mo na sa nakalipas na 500 taon, marating ng mga misyonero ang aming bayan para mahayag sa aming mga ninuno ang Ebanghelyo ni Jesus na iyong anak na nagtatag sa iyong sambayanan at humubog sa iyong simbahan. Ang biyaya ng pananampalataya ang nagtaguyod sa amin sa dilim at liwanag, sa mga pagkabigo at tagumpay, sa aming kasaysayan bilang iyong sambayanan. Ang pananampalataya ring ito ang naging tunay na ilaw na nagniningning sa kabila ng kadiliman. Panibaguhin at pag-aalabi nawa kami ng iyong Espiritu upang kami maging mga saksi ni Jesus sa mundong winawasak ng kasakiman, ng karahasan, ng kawalan ng katarungan, ng sakit at pagdurusa. Bilang iyong mga anak, buklurin nawa kami ng aming pananampalataya sa pagmamalasakit at pagmamahal sa isa't isa. Bigyang lakas nawa kami ng banal na Espiritu
nang maihatid namin ang mabuting balita sa mga kapatid namin sa Asya at sa iba pang panig ng mundo. Pagkalooban mo kami ng marubdob na paghahangad na makatulong sa iba na manampalataya rin sa Panginoong Hesus upang makahati sila sa kanyang buhay at kagalakan. Alalayan nawa kami at ipanalangin ng pinagpalang ina ang tala ng ebanghelisasyon sa pagsasabuhay at pagbabahagi sa kapwa ng aming pananampalataya, ang matibay na pagmamahal at pamimintakasi sa mahal na ina, ang humubog nawa sa amin na maging tunay na saksi at alagad ni Jesus, laging handang maisugo at maging masunurin sa anumang kanyang ibigin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kaisa mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paunawa. Noong 12 ng Disyembre, inilunsad ng parokya ang Christmas Fund Drive na tinawag na Pamaskong Halaman ng Pamilya para sa parokya. Ito ay upang mangalap ng pondo para sa mga social service programs ng Malati Church at sa pagbubuo ng herbal garden ng parokya. Maaaring makabili ang sinuman, pamilya o individual ng mga halaman o mga seedlings sa patio ng simbahan. At ang mga ito ay maaaring iuwi sa bahay o iwanan at isabit sa nakatalagang lugar sa parokya na parang mga pamaskong parol. Ilalagay ang mga pangalan ng pamilya o individual sa mga pasong isasabit sa harapan ng simbahan sa panahon ng Kapaskuhan. Pagkatapos ng Kapaskuhan, maaari itong kunin ng pamilya. Kung hindi kukunin, ay maaaring ibigay sa parokya at itatanim ang mga ito sa kapaligiran ng simbahan. Para sa ibang mahahalagang detalye, puntahan lamang po ang booth na nasa patio o pakitingnan ang notice boards. Maraming salamat po. Ang 2021 parish calendars ay mabibili sa may pwesto ng gwardya na malapit sa sakristiya. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Nais ko lamang pong bigyang pansin itong ating pamaskong halaman ng pamilya para sa parokya. Paglabas po ninyo rito sa ating simbahan, bubungad po sa inyo ang booth natin, na mayroon pong mga seedlings ng mga herbal plants. Ito po, kagaya ng nabanggit kanina, ay para sa pagkalap ng pondo para sa ating social service. Sa panahon po ito ay magkakaroon po tayo ng gift-giving project para sa lahat ng mga puris of the poor na nasasakupan po ng ating o mga kapatid natin higit na naghihikahos dito sa nasasakupan ng ating parokya. So, hinihikayat ko po na suportahan natin ang proyektong ito at para po sa inyo na nais tumulong upang makapagbigay po tayo ng konting tulong o regalo sa ating mga kapatid dito sa ating parokya, maaari din po kayong mag-donate sa gift giving po natin, magbibigay po ng bigas at sa kabila po ng kagipitan ng lahat, pati ng ating parokya, ito yung panahon na kung saan ay dapat nating abutin upang magbigay ng kahit kunting tulong para sa ating mga kapatid na higit na naghihikahos. So ang parokya po ay umaasang makakapagbigay po tayo sa at least 1,000 families dito sa ating sa nasasakupan po ng ating parokya. So kung may maitutulong po kayo, ini-encourage po ang inyong tulong in cash and in kind. If you are going to be giving in kind, bigas po ang higit na kailangan para po sa pagbuo nitong ating gift-giving program or project po. So maraming salamat po sa inyong lahat na nakilahok sa ating pagdiriwang ng banal na misang ito. Ganon din sa mga maninimba sa pamamagitan ng ating live streaming. Salamat din po sa lahat ng mga volunteers ng ating parokya.
So naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ng lahat ng mga biyayang makalangit, panatilihin nawa niya kayong malinis at banal sa kanyang paningin sa lahat ng panahon. Tulutan nawa niya kayo ng yaman ng kanyang biyaya, dalhin niya sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan, at punuin nawa niya kayo ng pag-ibig para sa lahat ng tao. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang natin ng misang ito, humayo kayo at ipagpatuloy ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtaliman ninyo sa kalooban ng Diyos sa inyong buhay. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.